Hi guys! Sagutin ko lang yung tanong sa YouTube kung kamusta ba daw ang pamumuhay dito. Alin ba daw ang mas maganda? Sa Middle East or dito sa Canada? So, please keep on watching. Hi guys! So, medyo matagal-tagal akong hindi nakapag-upload kasi trabaho lang din talaga kami dito. I mean, bahay lang din and kung gagala man kami after grocery, sa ganito lang din. Pero ngayon, try natin magkwento kasi wala si Habi, wala yung asawa ko naka-duty. Anyway, may nagtanong sa Facebook kung yung tanong na, medyo malamig mahangin. Ma'am, kamusta po pamumuhay dyan sa Canada? Saan po mas maganda? Middle East or dyan? Kung ako ang tatanungin, alin ang mas maganda, Dubai or dito? Syempre Dubai. In terms of lifestyle. Doon mararanasan lahat ng luho, magagandang lugar, pasyalan, easy access ang transportation, malalaking buildings na Instagrammable, then low cost of living din. Imagine, nakakabili na ako pag lumabas ako. Hindi ako nakakagastos ng ganong kalaki. Pag sa Riga ka lang, 10 dirhams, up to 50, busog na busog ka na. Then, yun nga, walang tax, and sahod walang kaltas, plus bonuses, plus tips, plus service charge pag sa F&B ka nagtatrabaho, which is hindi naman lahat. And, malapit sa lahat ng grocery stores, pagbaba mo lang ng building, nandun na yung grocery, hindi ka na mamamasahe, kung gusto mo naman mag-mall, nandyan lang yung metro and bus, may mga public bus, malapit sa lahat ng kaibigan, one way, one call away lang yung mga friends, minsan sama-sama pa sa flat, lahat ng luxurious lifestyle pwede ma-experience sa Dubai kahit simpleng OFW. Yun ang kinaibahan ng Dubai sa Canada. Ang dami mapupuntahan sa Dubai kung gala lifestyle ang habol mo. Dito naman, totoong trabaho-trabaho lang kami. Kasi yun naman talaga yung pinunta natin dito eh. Kahit naman nung nag-Dubai tayo, hindi natin in-expect na may ganong kagandang buhay pala sa Dubai na hindi lang lahat trabaho. Na pag day off mo, pwede ka rin makagala. Kasi malapit lang din yung mga galaan na nandyan lang din yung metro, which is pagbaba mo ng metro, nandyan na yung Dubai Mall na may dancing fountain, may Burj Khalifa, and pwede easy access din yung Burj Al Arab, and pwede kang makapunta ng, kalimutan ko na yun, pero ang dami pwede mapuntahan talaga. So, in short, kung gala ang hanap mo and work-life balance na sinasabi, na hindi lang trabaho ng trabaho, pwede ka rin makapag-enjoy. Dubai. Dito naman, ngayon na nasa northern province kami, wala sa city, sobrang tahimik ng environment. Kabaliktaran ng nakasanayan namin sa Dubai. May mga outside activities naman siya, gaya nitong ginagawa ko na nagbo-biking ako. Papakita ko mamaya sa inyo kung ano yung sura ng pinagbabikan ko, which is parang sa Pilipinas lang, yung sa probinsya na may palayan sa mga gilid, ganun lang din siya. So, yun yung mga activities dito, and dyan yung Lake Louise. Other than that, mga park, wala na kasi wala naman dito malalaking building eh. May may mga iba pang outside activities kaso nga as newcomers wala pa kaming access para makapaggala. Kaya bahay, work, grocery lang talaga kami. And minsan eto nagbo-bike kami, ako. Pero pag wala kayong asawa ko, ako lang. Kung wala kaming ganitong ginagawa na nagbo-bike, so bahay lang talaga, movie marathon the whole day. So, yun ang ginagawa. Imagine from bustling cities of Dubai to quiet and peaceful place ng Canada. Maninibago talaga. Pero kami naman ng asawa ko, madali lang kami naman mag-adjust. Kasi talagang murang edad pa ako tumayo pila mama kasi nga nag-abroad doon naman ako 20 years old. So, yung 9 years ko sa Dubai, talagang naging independent ako kahit
nung wala pa akong asawa, ganyan. And yung asawa ko din naman, ganun na rin katagal sa abroad. So, madali talaga kaming mag-adjust. And so far, wala pa naman kami hindi pinagkakasunduan. Kahit lagi lang kami sa bahay, ganyan. Kasi mas dito namin na appreciate yung time namin parehas. Kasi mas madami na yung oras namin dalawa na magkasama kumpara sa oras ng trabaho. Nung nasa Dubai ako, siguro gigising ako, paalis siya. Minsan, uuwi ako, wala siya. Tapos yung off, magkaiba pa. So, dito, kahit morning siya, darating siya ng 8, 7, may oras pa rin kami sa bahay. Ano yun? Then, madalas din kaming sabay ng off. Ngayon lang kasi dalawa yung nag-resign, so wala talagang choice kundi dagdagan yung oras niya. 40 si Habi, naglalaro siya ng basketball kahit sa Dubai active yun. Dito naman nakakapaglaro pa rin siya, hindi nga lang madalas, pero pag niyayaya siya ng mga work namin, which is friends na rin namin, nasama naman siya as long as wala siyang pasok. But anyhow, dun sa tanong niya, depende kasi yun eh. Kasi kung single ka, kung wala ka pa namang asawa, mapapaisip ka pag napunta ka dito sa Canada. Kasi ang kailangan mo dito, may may nakakausap, may kasama sa bahay. Kasi hindi gaya dito sa Dubai na kahit single ka, okay lang kasi ang dami mong makakasalamuha. Dito hindi, kaya medyo maboboring ka, tatamaan ka ng homesick, mga ganun. Kaya ni-encourage namin na yung mga pupunta ng Canada hanggat maaari dapat family-oriented. Yung talagang naiisip mo na in the future na para to sa pamilya ko, sa magiging pamilya ko, or sa mga pamilya ko sa Pinas na gusto kong makasama dito. Mga ganun. Pero in terms of for the sake of money, sahod, sa sahod naman tayo, to be honest, in my case, same lang sa sahod ko dito at sa Dubai. Same lang talaga siya. In my case, so hindi ko generalize yung ano. Pero may mga nakakausap na rin kami, mga kakilala dito na ganun din. May magsasabi pang, ba't ka pa pumunta ng Canada? 'Di ba? So, baka sa mga ganun, pag di ka ready, ma-discourage ka or maano ka ng toxic traits. So, same lang ang sahod ko dito, tsaka sa Dubai nung kinompute ko. Malinis yun. Parehas lang. Pero kung wala naman tax and other deductions, walang duda, mas malaki pa rin naman talaga yung sahod dito. Kaso nga, nagkakatalo sa mga tax deductions and other expenses. Kasi sa Dubai, yung company na ang nag-shoulder ng accommodation, yung sa company namin, sila pa yung nag-shoulder ng transportation namin, may allowance pa, mga ganon. Dito kasi lahat ng sahod mo, doon mo talaga kukunin yung expenses. So, yun yun. Kung sa sahod, halos same lang. Unless mapunta ka dito and makakuha ka ng employer na nasa nursing, alam mo yun, mga nasa medical fields, mga attorney, doktor, electricians, IT, ano pa bang malalaking sahod dito? Malalaking sahod dito yung yung mga mahihirap ang trabaho. Mga construction worker, yun yung malalaking sahod dito. Unless yun yung mga trabaho mo, talagang sulit ang Canada mo. Pero kung minimum wage ka lang, paycheck to paycheck. Ang tanong, bakit pa kami pumunta dito? Nasagot ko na to sa mga previous vlog ko. Wala kami ibang reason bukod sa dream country to ng mga OFW, kundi para sa future na magiging family namin. Period. Bonus na lang yung mapapunta rin namin dito yung family ko and family ng asawa ko. Pero 101% na naging reason namin ba't kami nandito is for the future ng mga bata. Wala pa kaming anak, so imagine 32 na ako and si asawa ko 34. Kung magbe-baby kami, high school pa lang, siguro nasa 50 na kami, 40, 50. Magka-college pa, hindi na namin kaya magtrabaho para sa mga magiging anak namin. Unless, at least dito, free ang education until high school. Then yung marireceive na galing sa government na child benefits, naka-mindset na kasi, ewan ko, hindi ko alam kung mangyayari, pero in case na may mga ganun ng monthly kaming ma-receive, isi-save namin siya for the future din ng bata sa pag-college nila. So, si-save namin yun. Naniniwala ako. Kasi, yung tip nga namin dito, hindi namin nagagalaw how much more pa yung para sa mga bata. So, save namin yun para nga sa college nila. So, nakaplano lahat na sana, plan yun din yung mangyari
plano sa amin ni Lord. Para sa family talaga. Kung sa healthcare naman, yung iba medyo nabubudol din kasi nga free healthcare dito. Alam naman natin kung gaano kahirap and kagastos yung pag nagkakasakit, di ba? O na hospital ka. Isa na yun sa maganda rin dito, yung free healthcare. Yun nga lang, hindi naman yun yung tiningnan namin nung na factor nung pumunta kami dito. Kasi ang dami na namin napapanood na hindi nga ganun kaganda yung healthcare dito, medyo sablay. Mas maganda pa nga sa Dubai eh. Hindi nga lang libre, pero at least may co-pay ka na babayad ka lang naman ng mga 10% ganun. So dito, wala ka talagang babayaran pero mag-aantay ka rin ng mga 8 to 10 hours daw. Depende pa. So imagine. So halagaan na lang natin yung sarili natin. And awa ng Diyos naman, malakas naman kami parehas ng asawa ko. And sana ganun din yung mga magiging anak namin. Para hindi namin gamitin yung healthcare system dito. Point ko, in terms of lifestyle and salary wise, between Dubai and Canada, Dubai, from my own experience. Disclaimer na to ha, kasi based lang to sa personal experience ko. So, hindi ko nila lahat. So, kung kami nga tatanungin, lalo na yung mga nandyan sa Dubai, Dubai. Pero kung gaya namin kayo na ang iniisip is yung quality of life, security of life, alam mo yung ano, in the long run, secured na kayo sa pagod, puyat, na ginagawa niyo bilang OFW. Sulit na yung Canada. Kasi at least dito may mga benefits talaga at the end of the day. Kung may PR lang tsaka citizenship sa Dubai, sana doon na lang kami. Kaso wala eh. So, ang habol talaga dito is yung permanent resident and yung citizenship. Citizenship, pag-iisipan pa yan eh. Later on na yun kasi medyo matagal-tagal pa naman. But for now, yung PR muna. Kasi pag PR ka, kung ano yung mga benefits ng citizen dito, ganun na rin naman makukuha mo. Eh. So, yun yung kagandahan. So, ang iniisip namin dito is yung long-term goals, hindi yung pang madalian lang. Kasi nga, super grateful kami. To be honest, hindi lang halata sa facial expression ko. Kasi nga medyo nonchalant ako and hindi talaga ako expressive. Grateful kami sa Dubai. Kaya lang pag nauwi, tayong mga OFW for vacation, may budget sa may budget. Babudgetan talaga pag umuwi ng bakasyon. So, ang saya, di ba? Pero parang cycle lang din ang nangyayari. Umuwi ka for vacation sa Pinas from Dubai. Ang saya, may mga pa-chocolates, pasalubong. Then, pagbalik mo na naman sa Dubai, start ka na naman ng ipon. Ipon, ipon, ipon. Para pag uwi na naman sa Pinas na bakasyon, alam mo yun, treat na naman yung family. Kahit hindi lahat, pero nandun yun eh, yung cycle na yun. So, ganun ang mangyayari sa Dubai. Ipon while abroad, then pag uwi gastos. Pagbalik abroad, ganun ulit. Work, ipon. So, nandun lang tayo sa cycle na yun. So, parang ano lang siya, short-term happiness lang siya as a OFW. Dito naman, makakaipon din naman, lalo magkasama kami ng asawa ko. May iba nagsasabing wala ka naipon. Pero, so far naman, hindi kasi may gastadora ng asawa ko. And wala pa naman kaming may mga pinagkakagastusan na bahay, na sasakyan. So far, kahit minimum wage lang din kami. May naitatabi at may naitatabi pa rin kami. So, nag-iipon kami pero hindi makakauwi sa mahal ng ticket. So, ganun yung mangyayari pag nandito ka sa Canada. Mapapaisip ka kung uuwi ka ng Pinas unless sobrang ma-depress ka na kailangan mo umuwi. Papatusin mo kahit mahal yung ticket. Pero sa side namin, sa part namin, parang hindi na kami makakauwi muna. And tatrabahuhin na lang namin yung siguro pagbakasyon dito ng family namin para kahit pa paano hindi rin namin sila masyadong miss. Nung nandito kami sa Canada, na-realize ko, na masasabi ko rin, nandito ko naranasan yung work-life balance. Kasi, pagod sa work physically, mahal ang cost of living dito, pero yung pagod namin may kapalit in the long run eh. Yun eh. Which is yung future ng magiging family namin na hindi na namin kailangan problemahin ng malala if paano pagtanda, sino magpapaaral. Diba? At least ngayon malakas pa, ipon lang, trabaho, para pagdating nila ng college, yun na yung pang-sustain nila while libre naman elementary to high school. Sabi ko nga kanina. May mga child benefits pa. So, kami din pagtanda namin, meron din kaming yung CPP binabayaran namin, yung pension plan. So, ano ba yan? Kung nasa Dubai pa rin kami now, yes, may ipon.
Pero alam naman natin na madali maubos ang pera. So, matanda na kami, high school pa lang mga bata. So, mahirapan na kami. No? Kaya, mas feeling ko, kahit boring dito, kahit ang daming negativity, kahit ang daming toxic na nagsasabing ang tataasan na yung mga, yun, yung mga bayarin dito or yung gastos. May mga bumabalik pa nga ng Dubai eh. May kakilala ako bumalik talaga siya ng Dubai kasi hindi niya talaga gusto yung Canada. So, may mga ganon na anuhan na sila ng negativity tsaka hindi nila kaya kasi nga yung family din nila nasa Dubai. So ngayon, instead na yung family ang papuntahin dito sa Canada, sobrang dami niya nang naranasang negativity. Ayaw niya nang papuntahin dito sa yung pamilya niya. So, hindi niya siguro priority. Hindi ko lang sure, pero parang kung kaya niyo naman magpaaral ng bata and all, wala namang problema. Kasi pag pinili mo ang Canada, ibig sabihin pinili mo yung pamilya mo. Yun. Kasi pag hindi mo pinili ang Canada, ibig sabihin, mas inuuna mo yung sarili mong kapakanan, mental health. Kasi nakakabaliw din talaga dito eh, pag lalo't wala yung mga pamilya mo. So, depende talaga, case to case basis talaga yung paglaban natin ng Canada. Kaya, so far, lumalaban pa naman kami. And masaya naman kami. And tingnan natin kung hanggang kailan. Kaya, sarap lang tumambay sa ganito, sayang wala yung asawa. Magbabike na ako maya-maya or baka mag-grocery na rin ako. Alas 4 na rin. So tara, ikot ko kayo. Ikot lang, ikot.